tuwing hating gabi, may pasyente sa ward, ngunit hindi siya nakatala sa records ng ospital. Tuwing alas 12 ng hating gabi, may isang kama sa ward, ang tila nagkakaroon ng bagong pasyente. Tahimik siyang nakahiga. Mabagal ang paghinga. Parang matagal nang may sakit. Ngunit ang problema, wala siyang pangalan sa listahan ng ospital. At isang gabi, nakita ng mga nurse ang isang bagay na hindi nila kailanman makakalimutan. Sa isang malaking ospital sa Cebu City, abala ang mga doktor at nurse araw at gabi. Puno ang emergency room. May mga pasyenteng dumarating bawat oras. At sa Ward 3B, kadalasan ay naka-admit ang mga pasyenteng kailangang bantayan sa gabi. Isa sa mga night duty nurses doon ay si Nurse Liza. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa ospital. Sanay na siya sa puyat. Sanay na rin sa mga kakaibang sitwasyon. Pero may isang bagay sa Ward 3B na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang nagche-check siya ng vital signs ng mga pasyente, napansin niya ang isang kama sa dulo ng ward. May nakahiga roon, isang matandang lalaki. Payat, maputla, nakahiga ng tahimik. Napakunot ang noo ni Nurse Liza. "Bakit may bagong pasyente?" bulong niya. Hindi niya naalala na may bagong admission. Tiningnan niya ang listahan sa clipboard. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. Pero wala roon ang matandang lalaki. Tinawag niya ang kasamahan niyang si Nurse Carlo. "May bagong pasyente ba sa kama 12? Tanong niya. Umiling si Carlo. "Wala, puno na ang ward kanina pa." Nagtaka sila. Lumapit si Liza sa kama. Habang papalapit siya, may kakaibang amoy na dumampi sa hangin. Amoy lumang gamot at parang usok na matagal nang nakadikit sa damit. "Sir, ano po ang pangalan ninyo?" tanong ni Liza. Hindi sumagot ang matanda. Nakatingin lamang sa kisame, mabagal ang paghinga, parang hirap huminga. Kinabukasan, sinabi ni Liza ito sa doktor. Tiningnan nila ang computer records ng ospital. Walang bagong pasyente, walang admission na tumutugma sa lalaking nakita niya. Akala nila nagkamali lang si Liza hanggang sa sumunod na gabi. Bandang alas 2 ulit, napansin niya ang kama 12 May nakahiga na naman. Ang parehong matandang lalaki. Ngunit may napansin siyang kakaibang detalye. Ang kama ay may lumang kutsyon. Iba sa mga gamit ng ospital. Ang kumot ay may guhit na parang estilo ng ospital noong dekada 70 at ang mukha ng matanda parang hindi nakabilang sa mundong ito. Isang gabi, nagpasya si Liza na lumapit ulit. Habang papalapit siya, biglang narinig niya ang mahina ngunit malungkot na halakhak sa silid. Napalingon siya sa paligid. Walang ibang tao sa ward. Nanginginig na siya. Pero nagpatuloy siya sa paglapit. At doon niya nakita ang mga mata ng matanda. Dahan-dahan itong nagmulat. At sa dilim ng ward, parang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Diretso itong nakatingin kay Liza. Biglang bumangon ang matanda, dahan-dahang bumaba sa kama at nagsimulang maglakad papunta sa pintuan. Tumakbo si Liza palabas ng ward. Tinawag niya ang doktor at ang ibang nurse. Ngunit nang bumalik sila sa ward, wala na ang matandang lalaki. Lumipas ang ilang linggo. At mas naging kakaiba ang Ward 3B tuwing gabi. May mga gamit ng pasyente na nawawala. At biglang lumilitaw sa ibang kama. May mga tunog ng metal na kumakalansing sa koridor. Parang may nagtutulak ng lumang hospital trolley kahit walang tao roon. Minsan, biglang nagbubukas ang mga cabinet at kusang nagsasara. Dahil sa takot, nagpasya ang ward head na tingnan ang CCTV footage. Isang gabi, sabay-sabay silang nanood sa monitor. Sa screen, may nakita silang isang matandang lalaki na nakaputing damit. Naglalakad siya sa koridor ng Ward 3B. Dahan-dahan, tahimik. Lumapit siya sa bawat kama ng pasyente, parang may hinahanap. At nang tumapat siya sa kamera, bigla siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Nanginginig ang buong staff na nanonood, walang nagsalita. Kinabukasan, nagpasya silang magdasal sa ward. Naglagay sila ng krus sa dingding. Nagpabasbas sila sa pare, unti-unting nabawasan ang mga kakaibang pangyayari. Pero hindi ito tuluyang nawala. Ayon sa kwento ng isang matandang doktor sa ospital, may isang pasyente raw noon sa Ward 3B. Isang matandang lalaki na matagal na naghintay ng operasyon. Pero dahil sa kakulangan ng kama at doktor noon, hindi siya agad na alagaan. Isang gabi,
Namatay siya sa kama habang naghihintay ng tulong. Mag-isa, hindi napansin. Simula noon, may mga nurse na nagsasabing may nakikita silang matandang lalaki sa ward tuwing hating gabi. Tahimik lang siyang nakahiga sa kama, parang naghihintay. At minsan, may naririnig silang mahina na bulong sa ward. Tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong kalimutan. Hanggang ngayon, ang Ward 3B sa ospital sa Cebu City ay ginagamit pa rin. May mga bagong pasyente, may mga bagong nurse. Pero may mga gabi na may nakakakita ng anino ng matandang lalaki sa gilid ng kama, tahimik. Nanunood, parang naghihintay na mapansin dahil may mga kaluluwa na hindi nakakaalis sa lugar kung saan sila huling humingi ng tulong. Kung ikaw ang nurse o doktor sa ward na yon, lalapitan mo ba ang pasyenteng walang pangalan o iiwas ka? Umaasang hindi kanya mapapansin